Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Teo Habadis, shoutout kay Danilo Warmar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nakatingin sa ngiti ni Han Sanchen, sa wakas ay lumamig agad si Huya. Imposible, paano ito posible? It's okay, just tell me, pag may nasabi kang mali, pag-usapan lang natin, pero paano kung sabihin mong tama? Hinihikayat ni Han Sanchen. Yes, I have a very crazy idea, but to be honest, I don't want to tell you about it. I feel a little embarrassed just thinking about it myself, umiling si Huya. Kung meron man, dapat matapang kang magpahayag, kung hindi, gaano man katalino ang isang tao, wala siyang pinagkaiba sa taong pangkaraniwan kung bulok lang ang tiyan niya. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, tinapik niya ulit ang balikat niya para magpakita ng lakas ng loob, mga matatalinong tao kung tutuusin, marami kang gagawing katangahan, kaya sa akin, wala kang dapat ikabahala na masabi ang maling bagay na makakaapekto sa impression ko sa iyo. May mga taong nakasanayan ng husgahan ang isang tao sa bawat detalye, bawat salita at bawat gawa. Walang mali dito, ngunit ang tanong ay nakasalalay sa kung ano ang iyong pinagbabatayan ng iyong paghatol. Kung ito ay batay sa pagkatao at moralidad, ang maliliit na bagay ay tiyak na maaaring magbunyag ng maraming bagay, bagaman hindi kinakailangan ang lahat. Ngunit kung ito ay ang formula na ito ay hindi masyadong matibay. Ang ilang matatalinong tao ay nagniningning lamang sa mga lugar kung saan sila mahusay, at maaaring mas masahol pa ang pagganap kaysa sa mga ordinaryong tao sa ibang mga lugar. Maaring sila ay napakamakakalimutan, at makakalimutan pa ang kanilang sinabi noong isang oras, na nagpaparamdam sa iyo na ang kanilang utak ay hindi masyadong madaling gamitin, gayunpaman, pagdating sa mga geometric na uri o mga uri ng decryption, ang ilan sa mga ito ay maaaring may napakalakas na kakayahan, lohikal, analitikal at mapanlikhang kakayahan. Sa oras na iyon, maaari nilang ibuka ang kanilang mga pakpak at lumipad kung saan sila mahusay. At ang mga ito, hindi mo mahuhusgahan ang isang tao sa pamamagitan ng mga detalye. May isang lumang salita na gumagana ng maayos, tinatawag na nerd. Nangangahulugan ito na ang mga taong mahusay sa pagbabasa ay may posibilidad na maging mapurol o maging bobo sa ibang mga pag-uugali, ang ganitong bagay ay maraming nangyayari. Sa katunayan, kapag ang sitwasyon ay nabaligtad, hindi ba ito ay eksaktong parehong sitwasyon? Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng katalinuhan, hindi kailanman hinuhusgahan ni Han Sanchen ang katalinuhan ng isang tao batay sa mga walang kabuluhang bagay. Ang ilang mga tao na may mahusay na karunungan ay maaaring hindi mahusay sa mga detalye, walang sino man ang perpekto, sabi ni Han Sanchen. With Han Sankiel's words, Huya suddenly gained confidence, sabi na ng leader, if I am still coy, what's the difference between me and a girl? That's it, leader. I think if you have to ask me to name one thing that's good for US in the current situation, it's the over-concentration of people here. Ngumiti si Han Sanchen na may kasiyahan, hindi masama, magpatuloy sa pagsasalita. Kapag nagmamarcha at nakikipaglaban, hindi ka talaga natatakot na magsama-sama ang mga kalaban sa mga grupo, ang kinakatakutan mo ay ang mga kaaway ay parating nang gagaling sa lahat ng direksyon, dahil sa pagkakataong ito, magkakalat ang kalaban at mahihirapan kang harapin ito. Pero iba kung magsasama-sama tayo, tulad ng pagbabantay natin sa pass, isang tao ang namamahala sa pass, at walang magbubukas. Sa makatuwid, ang aking ideya ay, pinuno, nais mong dalhin ang lahat ng mga pampalakas mula sa kabilang panig, at pagkatapos ay gamitin ang distansya sa pagitan ng mga bundok sa itaas upang lumikha ng isang natural na daanan, at bantayan siya ng isang tao upang bantayan ang daanan, at walang sino man ang magbubukas nito.
Sinabi ni Han Sanchen, ito ay isang magandang ideya, ngunit ang agwat sa pagitan ng mga bundok ay hindi malaki o maliit. Sa aking personal na kakayahan, gusto kong bantayan sila at lumabas mula sa loob. Sa katunayan, ito ay magiging posible sa maikling panahon, sex, pero sa paglipas ng panahon, imposible. Ito ay talagang isang bagay na sinasang ayunan ni Huya, kaya siya ay lubhang nag-aalangan na sabihin ang hindi kapani-pani walang kaisipang ito, ngayon lang kasi siya inaalo ni Han Sanchen kaya hindi niya napigil ang sabihin. Medyo mahirap talaga ang pag-iisip ng nasasakupan ko. Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, pero nakuha mo ng tama ang higit sa kalahati ng iyong mga salita, na mismo lang isara ang pinto at hindi mo na isara ng maayos. Isara ang pinto. Natigilan si Huya. Okay, isara mo ang pinto. Pwede ba? Alliance Leader, gusto mo? Biglang tumingin si Huya kay Han Sanchen na parang nakakita ng multo. No, imposible naman diba? Natulala lang si Huya, kung siya ay nag-isip tungkol dito sa kanyang sarili, hindi niya kailanman iisipin ang ideyang ito kahit na sa nakaraang kaliwanagan ni Han Sanchen. Ngunit ngayon, sa ilalim ng intensyonal na patnubay ni Han Sanchen, tila ito ang nakatutuwang ideya sa ngayon. Isara ang pinto at bugbugin ang aso. Pinuno, gusto mong ipasok ang lahat dito, at pagkatapos ay isara ang pinto para. Alam ni Han Sanchen na nahulaan ni Huya ang kanyang iniisip, at gumawa ng tahimik na kilos upang hudyat na huwag siyang magsalita. Pero Alliance Leader, masyado namang nakakabaliw ang ideya mo, di ba? Ikaw lang at ako, ito. Ngumiti si Han Sanchen, ano ba ang kinatatakutan mo? Pabayaan mo na ang dalawang tao, sapat na ang saya ng isang tao, tsaka sa totoo lang, sa pagkakataong ito, mas mabuti ng kakaunti ang tao. Dahil kung mas marami ang tao sa isa't isa, sa huli, magiging pabigat ang mga sobrang tao natin. Huya looked helpless. As you said, leader, may dalawang extremes. Hindi rin nakaimik si Han Sanchen, walang kamalay-malay na sina Huya at Hyjin, ang dalawang mas matalinong tao, ay nagsimulang mag-usap. Gayunpaman, ito ay mabuti rin, at least ito ay nagpapatunay na silang dalawa ay nakakasabay sa kanilang pag-iisip. Maghintay, pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, nilagay niya ang kamay sa balikat ni Huya. Originally, ordinary movement lang ito, at hindi muna ito pinapansin ni Huya, hanggang sa ilang saglit, unti-unti niyang naramdaman ang mainit na agos na dumadaloy sa kanyang mga balikat. Agad niyang naunawaan na ito ay Han Sanchen na nagpapagaling sa kanya. Makalipas ang mga ilang minuto, na sinabayan ng malakas na pagsabog ng demonyong enerhiya, higit sa 20 figure ang nanguna at bumaba mula sa itaas. Sa sandaling sila ay dumating, ang 20 o higit pang mga tao ay agad na umatake, ngunit nang makita nila ang kasalukuyang kalagayan ng dalawang partido sa susunod na segundo, hindi nila maiwasang makaramdam ng labis na kakaiba. Kung tutuusin, sa isip nila, ang dalawang panig ay dapat na mag-away ng husto. Maaari pa nga itong ilarawan bilang trahedya. What the hell? Ang higit sa 20 tao sa koponan ay ganap na mga master, at ang pinuno ay isang bihirang nangungunang master. Gayunpaman, nang makita ko ang eksena sa harap ko na ang magkabilang panig ay nagkakasundo ng mapayapa at maging ang paghahanap ng mauupuan, hindi ko pa rin ito maintindihan ng ilang sandali. Kapitan Chanho. Nang makita niya ang pinuno ay biglang naging masigla si Tianhong at diretsong tumayo. Dapat mong malaman na ang Chanho ay maaaring hindi kilala ng iba, kahit si Han Sanchen na lumalaban sa kabila ay baka hindi siya masyadong nakita, ngunit kung sila ay kabilang sa kanilang sariling mga tao, alam na alam nila ang background at katayuan ni Chanho. Bagamat wala siyang maraming karapatan sa hukbo, at wala rin siyang karapatang mamuno ng mga tropa. Pero walang ibig sabihin yun. Mayroon lamang siyang hukbo, humigit kumulang 50 ang bilang. Ang pangalan ng pangkat na ito ay tinatawag na Dragon Guard. Ang kanilang pangunahing responsibilidad ay ang maging responsable para sa personal na kaligtasan ng mga matatanda. Masasabing totoong escort sila. Natural, bawat miyembro ng koponan sa loob ay hindi nangangahulugang isang ordinaryong tao. Lahat sila ay top absolute masters. Bilang kanilang kapitan, natural na si Chanho ang pinakamahusay sa mga masters. Gayunpaman, dahil sa mga propesyonal na kadahilanan, si Chanho ay palaging nanatiling malapit sa nakatatanda. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi naisip ni Tianhong na talagang iniwan ni Chanho ang mga matatanda at pinangunahan ang kalahati ng escort team na sumagip ng personal. Pagkarinig ni Tianhong na tinatawag siya, bahagyang lumingon si Chanho, tinuro si Han Sanchen, at sinabing, "Ikaw ang commander-in-chief dito, tama." Anong nangyayari? Hindi naglakas loob na magpabihis si Tianhong at nagmamadaling ipinaliwanag ang lahat ng nangyari noon. Pagkatapos pakinggan ang sinabi ni Tianhong, kumunot ang noo ni Chanho, kahit na hindi siya sumali sa maraming laban, sinundan niya ang mga matatanda sa paligid at nakita ang maraming bagay, ngunit Han Sanchen. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Damn it, half-fight, truce. Ang pinakanakapangangilabot na bagay ay kailangan nating hintayin ang pagdating ng mga reinforcement ng kalaban bago makipaglaban. Kapitan, dumating na ang mahigit 20 sa ating mga elite, at daan-daang magkakapatid ang nandito. Ang 42 sundalo ay hindi nabigo, sa aking palagay, diretsyong salakayin natin si Han Sanchen. Pumayag din kami. Mataas ang kakayahan ng mga tao sa escort team, at natural na galit din sila, paano nila malalamon ang masamang hininga na ito. Itinaas ni Chanho ang kanyang kamay para pigilan ang mapusok niyang mga subordinate. Bagamat hindi siya direktang lumaban kay Han Sanchen, pamilyar pa rin siya sa sitwasyon ng sarili niyang tropa na lumalaban sa kanya kamakailan. Hindi kailanman magandang bagay na umatake ng padalos-dalos. Sa pag-iisip nito, humakbang siya ng bahagya pasulong, "Ikaw si Han Sanchen, tama." Bahagyang itinaas ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, "Kailangan mo pa bang magtanong?" Na nahaharap sa gayong mga pananalita, hindi nagalit si Chanho, at pinilit pa ang kanyang galit na mga nasasakupan na huwag kumilos ng padalos-dalos. Then, he smiled. "I have heard about your name a long time ago. When I saw you today, you are really extraordinary. By the way, I would like to ask you a question. I heard that Mr. Han will wait for our large troops to come to join US, bit." Sabi ni Han Sanchen ng masama, "So ano? Han Sanchen, mas mabuting tumigil ka na sa pagiging mayabang, kakausapin ka ng kapitan ko, para malaman mo kung ano ang mabuti at masama, at huwag kang gumawa ng kakaibang ingay sa amin dito. Tama, pagpatuloy ka sa pagmamayabang, lalapit kami agad at puputulan ang mabaho mong bibig." Nagmamadaling itinaas ni Chanho ang kanyang kamay para senadoryasan ang kanyang mga nasasakupan na huwag magsalita ng kalokohan. "Pumunta ka na at maghanda ng masarap na alak para kay Mr. Han. Leader ng pangkat, pumunta ka. Ito, lasing ang nasasakupan at kailangang ayusin ang pagbuhos ng alak, sobrang nanlumo siya, gayunpaman, may utos ang kapitan at kailangan niyang sumunod, maaari lamang siyang pumunta upang kunin ang alak ng agrabyado." Maya-maya, may dalang inumin ang lalaki. "I'm so happy to have friends from far away. Please, Mr. Han." Nang matapos siyang magsalita, itinaas niya sa ere ang baso ng alak at lumipad patungo sa Han Sanchen mula sa kamay ng kanyang nasasakupan. Ang baso ng alak ay kumilos ng napakabilis, at direktang nakatutok sa Han Sanchen na parang isang nakatagong sandata. Ngunit para sa Han Sanchen, ang bilis na ito ay masyadong mabagal, alam din niyang ayaw umasa ng kabilang partido sa bilis na ito para magplano laban sa kanya. Sa katunayan, ang pinakamahalagang bagay ay ang kapangyarihang dala mo sa buhay na ito. Kung ang Han Sanchen ay hindi sapat na matatag upang matanggap ang tasa, kung gayon ang layunin ng pagsubok ng kabilang partido ay makakamit. Ngunit ito ay malinaw na ang gayong pagsubok ay parang basura sa Han Sanchen. Hindi na niya kailangan pang gamitin ang kanyang mga kamay, ginalaw niya lang ng bahagya ang kanyang mga daliri, at masunaring huminto ang tasa sa harap ni Han Sanchen. Pinulot ang baso ng alak, humigop si Han Sanchen at sinabing, "Good wine." Nang matapos siyang magsalita, ginalaw ni Han Sanchen ang kanyang kamay at direktang itinutok ang tasa. Gayunpaman, pagkatapos uminom, ang tasa ay dapat palaging ibalik. Ang bilis ng pagbabalik ng tasa sa pagkakataong ito ay talagang mas mabagal, ngunit nakikita ni Chanho na ang kapangyarihang nakatago sa tasa ay malayong maging kasing simple ng tila sa ibabaw. Bahagyang idiniin niya ang kanyang mga daliri at naghintay. Pagkakita sa kanyang puro ekspresyon, ngumiti si Han Sanchen, "Kung susubukan mong saluhin ito sa pamamagitan lamang ng 2 daliri, sa palagay ko baka masaktan ka." Ano? Matalim na itinaas ni Chanho ang kanyang mga mata,
Ngunit sa pagkakataong ito ay lumipad na ang tasa at nasa harapan na niya, wala na siyang oras para mag-react at dalawang daliri na lang ang nakaya niyang harapin ito ng nagmamadali. Wow! Habang bahagyang nabangga ang baso ng alak, naramdaman ni Chanho ang napakalakas na aura sa lugar at agad na napaatras ng ilang hakbang ang kanyang katawan. Anong malakas na puwersa? Pinigilan ni Chanho ang pagkabigla sa kanyang puso at sinubukan ang kanyang makakaya na magpanggap na walang nangyari. Gayunpaman, kahit anong pagkukunwari niya, hindi niya matatakasan ang mga mata ni Han Sanchen. Halos hanggat ang kabilang partido ay gumagalaw kahit 1 milimetro, maaari niyang tumpak na maunawaan ito. Kahit na ang pagganap ni Chanho ay ikinagulat ni Han Sanchen sa ilang lawak, hindi katanggap-tanggap. Chanho, right, it's interesting. Hindi napigilan ni Han Sanchen na purihin, maraming masters ang nakilala ko, at ikaw ay itinuturing na nangunguna. Humph, Han Sanchen, you do have a reputation for yourself. This is the captain of our elder's personal guard. Of course his ability is not to mention. Narinig ni Tianhong si Han Sanchen na nagsabi nito, at natural, ang buong mga tao ay sumampalataya din. Walang ganoong kay-abangan si Chanho. Hinailan niya si Tianhong sa likuran niya, yumukod ng may paggalang kay Han Sanchen, at sinabing, Mr. Han, salamat sa iyong papuri. Kumpara kay Mr. Han, ako ay isang maliit na mangkukulam na nakatagpo ng isang malaking mangkukulam, not worth mentioning. Sa kabilang banda, talagang kahanga-hanga ang malakas na paglilinang ni Mr. Han, karapat-dapat siyang maging antas ng Diyos na kayang lumaban sa libu-libong tao. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!